Mula pa pagkabata, palagi kong nakikita ang lola ko na nakaupo sa harap ng makinang panahi. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, tumpak, at tila may mahikang bumabalot sa bawat sinulid na kanyang hinihila. Noon, iniisip ko lang, paano kaya gumagana ang makinang ito? Isang araw, habang abala si lola sa ibang gawain, tiningnan ko ang makinang panahi. May pedal sa ilalim, may sinulid sa itaas, at isang karayom na tila naghihintay ng galaw. Huminga ako ng malalim at sinubukan ko. Una, mahina. Pinindot ko ang pedal at biglang umandar ang makina. Napaangat ako sa gulat. Pero nang makuha ko ang tamang diin, unti-unting dumulas ang tela sa ilalim ng karayom. Siyempre, hindi perpekto ang unang tahi. Pasuray-suray, baluktot, at parang may sariling buhay ang sinulid. Pero hindi ako sumuko. Paulit-ulit kong inulit, pinanood si Lola kung paano niya hinahawakan ang tela, paano siya kumukuha ng tiyempo. Hanggang sa isang araw, hindi ko namalayan. Diretso na ang tahi ko. Pantay, maayos at walang sabit. Napatigil ako at napangiti. Aba, marunong na ako, sabi ko sa sarili ko. Si Lola tumingin sa akin at ngumiti rin. Sabi ko sa iyo, kayang-kaya mo yan. Simula noon, hindi na lang ako basta nanonood. Natuto akong lumikha mula sa simpleng punda hanggang sa sarili kong damit. At ang makinang minsang kinatatakutan ko, ngayon, ito ang naging instrumento ng aking pagkamalikhain.